Okay, sound. Sa panahon ngayon, kailangan mong mag-aral. Sa Pop Trade may libreng tutorial at seminar. Kailangan lang magsikap, madali kang aangat. Sa Pop Trade, welcome tayo. Sa panahon ngayon, kailangan mong mag-aral. Sa Pop Trade may libreng tutorial at seminar. Kailangan lang magsikap, madali kang aangat. Sa Pop Trade, welcome tayo. Ayun, may 7 stars pala yung binibilang ko. Okay na po, sir. Ayan, Naka-live na tayo, sir. Kasi mo na yung mask mo, tol. Ayun. Magandang gabi po sa Dan. Sa panahon ngayon, kailangan mong mag-aral. Sa Pop Trade may libreng tutorial at seminar. Kailangan lang magsikap, madali kang aangat. Sa Pop Trade, welcome. Magandang gabi sa inyo at sa 11 viewers natin. Anong lesson for today? Si Risten. Sir Riz, kumusta? Long time no see. Maraming salamat. Nandyan pa rin po kayo. Anyways, this is just basically a test broadcast ulit. Broadcast kasi mula nung huli natin, parang nangimay tayo, nangalay tayo doon eh, no? Oo, sir. Tsaka marami tayong pinagkaabalahan din, sir eh. Sobra. Actually po, nagbabad po kami sa aming production facility kaya medyo nawala kami sa sirkulasyon. And anyway, wag na natin pabain. Ano ba yung topic natin today? Ayan, sir, barado na naman. Okay. Alam niyo po, ang perennial issue na paulit-ulit, Dan, sa lahat na, wag na lang nating sabihin sa DTF lang. Pero ngayon talaga ang prominente DTF eh. Oo, sir. Sa lahat, halos kasi ng printer, sir, talagang ang problema is yung pagbabara. Okay. Sa dami-dami ng nilabas na method ng mga master, ng mga loading, ng mga consultant and everything, ano ba talaga yung reason kung ba't nagbabara? Ayun. It is important na alam natin eh. Kasi alam niyo po, itong mga nakalipas na araw, medyo may gigil, may passion tayo. No? Kahit yung simpleng nagpa-repair lang ng pigment ink, I take time to explain to them. Yung iba medyo parang na-OA yan na nga, pero there is no such thing as OA pagdating sa masakit na ulo na pagbabara. And it has always been a problem. Naglabas tayo ng one commander, nakatulong. Apo. But we have improved on that. Basically, ang nagiging dahilan po ng pagbabara is simply po stagnation. Ink stagnation, Ink stagnation. Ano ba ibig sabihin nung ink stagnation, Dan? Yung siguro, sir, yung hindi gumagalaw na ink. Tama, ganun lang kasimple. Lalo't madaling salita lang, yung ink na hindi gumalaw ng matagal na panahon. Para hong kanal sa inyong bahay, sa inyong kalsada. Stagnant, sir. Pag hindi gumalaw, nag-stagnate yan, naturally, lalapot. Eventually, magbabara. Tama, sir. Tapos, pag nagbara na, atawagan niyo yung kapitan nyo. Nagbara kasi sabi nung kapitbahay, dito daw itapan yun. But anyway. Tsaka may reason bakit yun nagbara. Exactly, bakit nagbara. Now, mahaba yung paliwanag lalo tuwing may dadating na customer na bisita dito. Mula sa paghahalo ng ink, pinaliwanag ko na sa kanila, maniwala o hindi, yung iba na hindi naniniwalang all mix is part of the solution, but not the ultimate solution, ha? Tama. So hindi natin masyado muna i-discuss dito. Alam niyo po, nagbalik kami sa live kasi paulit-ulit ang dami nagiging problema. Hindi lang sa amin, hindi lang sa mga DTF natin. Lahat ng may nare-release na DTF, large format, small format, umamin po kayo eh. Totoo o hindi, barado lagi ang DTF. Yes, sir. Ano ang reason ng pagbabara? Niloko kayo ng supplier? Hindi. Hindi siguro, sir. Pangit yung ink? Hindi, sir. Pangit yung printer? Maganda yung printer, sir. Maganda yung printer. Meron tayong mga hindi di-discuss dito masyado kasi may mga tatamaan eh. Pero halos lahat, sir eh. Lahat naman, sir. Lahat naman nagbabara. Pag merong isang tao sa inyo nagsabi na meron silang ink na hindi nagbabara, turo nyo sa amin yun. So, paano i-mute ito? Ayan, nakamute na. Ayan, ay, hindi, ba't pumapasok? Sa live, sir, wala. Sa live. Sa live, wala. Okay. Pagka may nagsabi sa inyo ito, meron daw. Ano? Ito mo, nag-eksperimento ka pa dyan. Ayun, blip. Kaso, pag nag-blip ako, wala. Ayun, sinasapaw niya eh. Pag may nagsasabi sa inyo na meron silang ink na hindi nagbabara, sabihin nyo lang sa kanila. Yun. Anyways, pag may nagsabi sa inyo na may ink sila hindi nagbabara, 100% pag nyo pong paniwalaan yun. Ang reason talaga ng pagbabara kasi, Dan, is ink stagnation.
the key of Ink the game, stagnation. para sa mga matagal na sa printing at saka sa mga bago pa lang, maniwala po kayo sa hindi, sa dami ng printer na ni-repair namin, kahit sinong technician ang makausap po ninyo, printer, issue sa clogging will all boil down to stagnation or ink flow. Yun na lang, ink flow na lang ang pag-usapan natin dito. Yan, importante Lagi rin, nyo pong tatandaan, the ink should flow. Diba? Yes, sir. Laging sinasabi ko, tol, halimbawa, nagbara yung printer ninyo. Anong unang dinala nyo sa technician? Anong unang tinatanong ng technician? Ano, sir? Kung kailan huling ginamit? May pera ba kayo? Prepare na natin to. PM kita, sir. PM. May mga sa mga groups, may nagtatanong, sir, ayaw lumabas ng dilaw, sir. PM kita. Ayun lang. Automatic na yan. So, unang tanong, kailan kayo huling nag-print ng matino? Number 1. Number 2, sir, kailan kayo huling nag-head clean? Ayun. Okay. Sa makatuwid, number 3, kailan ho kayo huling nag-print? Kaya yung head clean na yan, sir, nasa maintenance siya, nakalagay siya dun eh. Exactly. Okay. Diba? I hope you take time to listen to this, mga ka-printing, kasi it pays to understand. Knowledge is power. Sabi nga ni Ernie Baron, sumalangit nawa. So, 3 bagay lang po yun. Kailan kayo huling nag-print, nag-head flash? Kailan kayo huling nakaprint successfully? It all boils down to one question. Kailan ho huling dumalo yung ink ninyo? Ayun, no. Sa kanal nyo, ganun din. Pag tumawag ka ng tagalinis ng kanal, sasabihin sa'yo, sir, kailan ba huling dumalo yung ink nyo? Last week po eh. Okay. So, more or less, dinadiagnose ng technician, ng printer technician, kung gaano nakalapot yung ink ninyo na namuo doon. So, pag sinabi mong, depende sa haba yan eh. Pag sinabi mong 1 week, ang katumbas sa technician yan, 500 yan. Sir, 2 weeks. Alam na nila, sir. 1,000 yan. Kasi alam niya, pagka mga 2 weeks, 3 weeks, baka papalitan ng damper, papalitan ng manifold, papalitan ng tubo. Sir. Pero hindi ultimately kagad sasabihin na printhead kagad yung sira. Kasi there are 2 lines of defense ng printhead. Lalo sa tayong L-series, sir, di ba? L-series. Anyway, we'll go to that. Dadating tayo doon. So, on a more detailed explanation of kung paano nagbabara. So, ang unang-unang titignan po ninyo ay damper. Yes. Pangalawa, manifold. Sa susunod na video doon natin, kasi sa damper, sir, natin. andun yung pinakaunang, pinakaunang first line of defense yung filter. Inuunahan na nga natin ngayon din eh. Lahat ng mga bumibili, katulad kanina, sila Sir Ren, yung pumikap from Nueva Ecija. Maraming salamat, sir. Hindi na lang kayo na-picturean kanina eh. Parang nagkaroon ng mini-seminar dito kasi I took the time to explain to them. Ano ba talagang mga ma-encounter ninyo na problema rito? And yes, nagliwanag sa isip nila talaga. And now that they understand, mas alam nila yung gagawin nila. Now, okay, so balik tayo. Ano ba talaga yung cause ng pagbabara? Ink flow. Hindi dumalo yung ink. So, incidentally, ano nangyari? Paano ba nagkakaroon, sir, ng bakit hindi nagkakaroon ng ink flow? Ano bang nagiging reason kaya nun? Una, syempre, nagburakay kayo. Ayun. Namasyal kayo. O kaya, nawala kayo ng ilang araw. O kaya, simple reason na wala kayong kailangang i-print. Wala kayong project eh. Tenga yung printer. So, pag natenga yung kagaya printer... ng reply ni Sir Risten. Ayun, oo. Tenga daw, sir. Tama. Yun lang naman po kasi talaga yung reason kung bakit masisira yung printer, yung hindi ginagamit talaga. Okay, kasi ultimately, pagka nagbara, automatic, tatawagan yung supplier, tatawagan yung technician. Ano ba naman to? Ano lang kahapon eh. Okay, wag na nating pagpukusan yan. So, okay, ulitin natin. Let's narrow this down. Hindi kayo nag-print, so nag-stagnate yung ink. Tenga, sir. Ultimately, hindi gumalaw. Okay, eto, pinapaliwanag ko rin lagi. Di ba pag nag-stagnate, hindi gumalaw? Hindi lang yun ang kalaban natin. Anong kalaban pa nating isa kung naalala mo, Dan? Number 2, after ink stagnation, yung walang galaw ng ink, yung ink backflow. Sir, pabalik. Kasi kapag may part doon na tumigas, babalik yung ink nun, sir. Mismo. So, pag bumalik yung ink, anong maiiwan? Hihigop ng hangin yan. Now, the system should be a perfect vacuum. Ibig sabihin, walang air leak, walang liquid leak. It should be a perfect vacuum. Now, alam nyo ba yung siphoning effect? Siphoning. Ito, nagiging technical na tayo. No? Pero I hope nakakasabay po yung iba. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Magandang gabi kay Sir, Kent Joseph Galera. Ayun. Ken Chay. Yan, sir. Ito. Si Ken. Basa tayo. Hindi ko dala yung larga vista ko. Alam mo, sa edad na 28, hindi na tayo... Sabi niya, sir, magandang gabi, Team Pop Trade. Ngayon lang ulit naka-FB personal account. Ngayon lang ulit. Kamusta po kayo, Sir Robel? Kamusta din po. Maraming salamat sir? po.
Ayun, so anyways, tuloy natin Sir Riz at saka si Kenchay, Brother Kent, no? Mabuhay ang mga agila. Si pagbabara is almost certainly dalawa lang bagay. Hindi ka nakaprint ng matagal, nag-stagnate. Number 2, backflow. Bakit nagba-backflow? Ano yun, sir, eh? Paano ba? Minsan din, nag-backflow, sir, kapag nililipat-lipat yung printer. Okay. Pag binubuhat-buhat siya. Ganito po yung effect na yan, yung nangyayari is siphoning o yung pag-backflow. There is the tendency na yung ink will gravitate kung saan nandun yung concentration ng ink. Kung saan mas marami, sir. Oo. So, sa mga hindi nakaka-relate, yung pag-gravitate ng ink is nandoon sa kung saan may highest concentration siya. Ewan ko, kung may mga kasing edad ako dito at 28 years old, pero nung panahon ko, di ko gusto yung ngiti mo. Nung panahon namin po, doon sa aming inuupang apartment dyan sa may Makati, may naglalako dyan ng kariton-kariton na patis, toyo, suka, no? Papalitan mo ng bote, tapos bibigyan kanya ng suka. Pupunuan niya ng suka, yung lalagay mo ng suka o ng toyo. Ang ginagawa niya, nasa container yun, nasa kariton. Ihigup ng konti. Ihigupin niya ng konti, ibababa niya. Pag gumalaw na, yun na, sir. Pag dumaloy na at nagkaroon na ng timbang yung suka doon sa loob ng tubo, naturally, bababa yung ink. Yan din po ang nangyayari sa ilang araw na hindi kayo makakaprint, nagkakaroon ng siphoning effect kasi mabigat po ang ink na gamit natin sa DTF, sa UV DTF, sa pigment. Kasi nakadesign talaga yung printer na yan, sir, pang Pang dye ink. Dye ink. Mismo. So, it is important Iba na yung meron, iba yung lapot kasi, sir, di ba? Mismo. Meron dapat malinaw na pagkakaunawa sa proseso ng printer para mas maintindihan mo ano ba nangyari. Hindi yung kagad na ang effect sa'yo is, naloko tayo. Pangit ito. Pangit yung conversion. Dapat, na lang ako, dapat baka pumapasok yun, nayari tayo. Hindi ko alam, sir. Okay. Hindi, pinapaliwanag ko po kasi yung iba kasi they look down upon themselves pagka wala silang pambili ng large format. Wala akong pambili ng large format, talo tayo dyan. Alam mo sa seminar, pinapaliwanag natin, maganda po yung large format. Don't get me wrong. Sir, maganda. Nakita ko rin yung print nun, sir. Maganda talaga. Maganda rin naman. What I'm saying is, hindi naman lahat kaya mag-afford niyan. Yun nga, sir. Tsaka tingin ko yung maintenance, sir, pare-pareho lang, sir, eh. Ito po. Kung nagbabara yung malilit, nagbabara rin yung malaki. Nagbabara rin siya. And meron lang talagang may nakausap din kasi ako sa nag-large format. So yung maintenance niya, yun nga lang, mas malakas yung gastos talaga sa sir. Yun lang nakita ko sa kanya, sir. Sa konsumo. Siyempre, galing sa user po yun, hindi pa ako gumagamit. User mas malaki kasi yung nila, sir, eh. Yung syringe nila. Oo. Yan, nakakausap ko rin. Taga ano ba yun? Yung taga Nueva Ecija ba yun? Tarlac. Opo, sir, yung dating pumunta dito. So anyways, kung ang printer nyo is small format printer lang, don't feel small na parang talo ko, maliit yung printer ko. Hindi po kayo dihado. Ganon din naman yung mga naka-large format. Lamang sila in some other way, pero lamang po kayo na naka-small format in some ways also. And this we explain to our customers sa mga, actually, yung hindi pa nga bibili pa lang ng DTF, pinapaliwanag namin na don't look down upon yourself kasi hindi nyo kayang bumili ng malaking machine. Pwede nyong ipangarap yun in the future, pero hindi. Sir Nas, ewan ko kung nanonood si Naskipit. May kwento akong malupit dito tungkol sa kaibigan natin na to from Carmona, Cavite, na hindi ko pwedeng i-share dito. Sa alam ng mga ibang naka-attend na ng seminar yan. Mga nag-seminar, alam na nila yun. Wala siyang large format. Ang gamit niya is multiple number units ng L1800. Ang ganda ng output niya. Maganda, sir. Nakikita ko din. Tsaka hindi na siya, bira na siyang pumunta dito kasi na-master niya na yung maintenance. Yun nga, sir. Tsaka yun nga, tsaka hindi lang siya, sir, ang alam kong marunong, pati yung mga tauhan niya, sir. Maricel Acol, sabi ni Mama Maricel, excited po kami sa UV DTF na order namin. Sobrang ganda po ng UV DTF. Magkikita po tayo sa DTI, ma'am. Joke lang. Alam nyo, I'll be honest with you, may mga nagagalit pagdating sa amin sa UV DTF. Dahil una, pagsalang nila ng tray, nag-general error na yung mga customer natin from Baguio, I don't know the name, pero masaya na sila ngayon, naayos naman. Na hindi namin ginagalaw. It's basically them. Kasi dinesign namin yung printer so that the user can do their own printer maintenance. Yun naman importante, sir, eh. Kasi hassle nga naman yung ang hirap i-maintenance. Pag may nagka-problema ng alanganing oras, usually, sir,
Yung printer, naglolo ko yan pag mga parting alas 12 na, sir. Oo, yung mga alangan. Alauna, alas Pero 12. huwag kayo mag-alala, Tol. Huwag tayo mawala sa topic natin. At topic natin, nandun pa rin sa pagbabara tayo. So, babalik tayo doon. Stagnation. Pangalawa is backflow. Backflow. Okay, eto malimit ko talagang I take time to explain and help the customers understand. Kung ang kalaban mo nung una is stagnation, mas kalaban natin yung backflow. Bakit? Hindi ka nag-print ngayong gabi, automatic po asahan ninyo magba-backflow na po yung ink. Oo. Because of the siphoning effect. Babalik po yan. Alam nyo yung damper, Opo, yung damper natin, ang trabaho nun supposedly is to avoid backflow. It only allows flow of ink one way. Pag lumabas na siya sa damper, hindi siya dapat bumalik. Oh, sir, wala. Kasi yun yung design talaga nung sir. That is supposedly how it should work. Pero, hindi po perfect yung seal nung nozzle sa damper. It's not a perfect seal. Kaya bumabalik sir. Kung saan sila nagjo-join, where they separate, there is an air leak of some sort in a way. So, nangyayari, overnight, hindi ka nagpiprint, bumabalik yung ink mo because nagkakaroon ng air leak, nagkakaroon ng exchange of volume. Instead na ink ang nasa loob ng tubo mo, hangin. hangin. Kaya So, pala din sir dun sa mga yung kagaya sa mga unang conversion, yung mga clear na hose, makikita mo talaga siya, putol-putol. Dapat yun solid ink lang yung laman nun. exactly. Okay. So, ang solusyon dyan, sasabihin ng mga technicians sa inyo, mag-head clean lang po kayo. Mali ba yun? Tama naman sir. Pero Tama. Oo. Pero ito, Dan. Oo. We always say na ang maintenance should pass two important factors. Tatanungin mo, dapat yung maintenance mo ay Consistent. may una pa bago yung consistent. Di ka Proper. Yun. Baliktad. It should be, ang dumi ng daliri ko, pasensya na kayo, naglinis ako ng printer dito eh. It should be proper and consistent. Ito, magandang analogy dyan, Tol. May customer bumili ng kotse. Start niya, umandar naman. Ganda. Sinilinyador niya, ang ganda ng revolution, bago eh. Pero tumawag sa dealer ng kotse, sabi niya, "Boss, ba't ganito to? Niloloko niyo ba ako? Sabi niyo sa akin, andar na to, basta sinusiang ko, sinilinyador ko." Consistent naman, di ba tama? Consistent, sinisilinyador niya, pinipilit niya eh. Pero ba't hindi umaandar? Kasi hindi proper. Ano ba yung proper? Para umandar, primera. Pero may silinyador ka ng silinyador. Hindi andar. Naka-neutral pala. Naka-neutral ka pala. So, it has to pass to very important factors. It has to be proper and consistent. Now, balik natin sa printer. Sir, nag-backflow. Okay, tama sir, I get it. Sabi ng customer, sabi ng mga viewers, tama, I get it. Nag-backflow. So, ang solusyon, head clean. Yun ang Correct? tama sir, pero matagal na solusyon yata yan eh. Okay. So, it has to be proper and consistent and sufficient. Okay, mga ka-printer, thank you sa 60 viewers natin. Yan. We should remember that our desktop printers were originally designed by Epson to be used for dye inks. Dye inks lang talaga. Ano ba yung kaiba? Ano ba yung dye ink? Ayan. Magkaiba kasi sila sir eh. Lalo sa yung yung lapot niya. Okay. Yung viscosity. Of all, ito, magle-lecturing tayo ng konti, no? Sa lahat ng klase ng ink na kilala mo, enumerate mo nga, Tol. Ano-ano mga ink ang kilala mo? Kayo po, sumali na rin kayo. Ano-anong ink ang, alam nyo, mababanggit ninyo? Ayan. 6 yan, sa alam ko, kung hindi man, 7 pa. Dye ink, pigment, sublimation, semisol, ecosol, UV, and DTF. Yan, 6, 7. 7 siya. Mismo. So, sa 7 na to, ano po yung 6 na magkakapareho under one category at ano yung isang printer na hindi kabilang sa kategorya na yan? Okay. Isang ink, sir, no? Sagutin ko ba, sir? Wag. Kayo po, mga ka-printing, ang tinatanong namin dito. Sa 6. You should understand dye this. ink, pigment, sublimation, semisol, ecosol, UV, and ano ba tawag ito? UV and DTF. So, 7 yan. Sa 7 na yan, mga ka-printing, Merong isa na naiba. sabihin na natin, baka kakain na sila ng dinner alas 7 na. Oo. Sa 7 na yan, ang isang klase ng ink lamang na hindi kinakailangang haluin o malabnaw talaga sadya
ay ang dye ink. All the other inks na nabanggit po ninyo, these are called suspension inks. Suspension type. Ano ibig sabihin ng suspension type ink? Parang sir, sinuspend lang yung... Uy, madalas sa'yo yun. Oo. Ano pa yun? Oh. Suspended pagkakaroon sa absent. Naku, suspend. Ibig sabihin nakalutang dun sa... Yung mga color particles po, yung nagbibigay ng kulay sa ink ninyo, ay nakalutang o nakasuspende doon sa diluting agent para maging ink siya. Yun. So, magkaiba Ano yung siya. pampalabnaw? Pagkakaiba nila, sir, no? Suspended yung anim, and then yung dye ink is, Exactly. dissolved. Dissolve. Oo. Hindi Ano pa, sir? hindi homogeneous. Ayun, Hindi non-homogeneous. homogeneous yung mixture ng mga suspension ink. Okay. Ano ba yung, para mas maintindihan po natin, ano ba yung suspension ink? Para mas maunawaan ninyo, kung kayo po nagkakape sa umaga, di ba 3-in-1 tol, no? Oo, 3-in-1, Not sir. unless kung Starbucks kayo, kami 3-in-1 lang kasi. Wala akong pambili nun, sir. Ilalagay nyo ang 3-in-1 nyo sa mainit na tubig sa loob ng tasa. Ano susunod na gagawin pagkatapos ilagay? Hahaluin. Bakit kailangan haluin? Kasi kung hindi natin nahaluin, ang sugar, kape at asukal, lahat nasa ilalim yon. Nasa ilalim, sir. Ganyan po ang inyong suspension type inks. Keep that in mind. Sana na-imagine po ninyo, no? So kung hindi nyo hahaluin yung ink na yan, saan mapupunta yung malalapot, yung matitigas sa ilalim? Sa ilalim, Incidentally, ang inyong printers, ay nasa ilalim ang pasok ng ink. So, ibig sabihin, Sa sa umaga, pinakatangke niya, nasa ilalim siya humihigop eh. dun siya. So, ang unang-unang inihigop sa umaga ng inyong printer ay hindi kape, hindi creamer, hindi sugar. Yung makakapal na ink sa ilalim. Malalapot. So, yung naglapot na, sir, no? Walang iniwan sa kape. Kayo po ba nakaiwan na ng pintura sa lata? Yung ginagamit sa bahay, sir, no? Oo. Di ho ba? Ilang araw ninyong hindi ginamit, nasa ibabaw ang langis, nasa ilalim ang kulay. Ano mas malapot? Yung langis o yung kulay? Mas malapot Yung po yung kulay, kulay. sir. Ganun po ang nangyayari sa inyong printer. Syempre, may mga magsasabi, nako, ang galing nyo naman. Mas magaling pa kayo sa Epson. Kung kailangan talaga ng mixer, bakit hindi pa naisip ng Epson yan? Sasagutin natin. Bakit? Ako, sir, sa nakita ko, nag-research ako. May mga Epson na may mga mixer, sir, eh. Oo, meron. Meron. Pero bakit dito sa mga printers na commonly ginagamit natin, wala? Wala, sir, kasi dye ink talaga design yung printer. Number 1. Number 2. Yung mga Kasi ang dye ink hindi kailangan hindi kailangang haluin. Talagang nakaganyan. Yung may mga Epson printer na may mga mixer talaga, yun yung gumagamit, sir, ng yung mga mabibigat na ink. Yun yung mga suspension na ink ang gamit. Secondly, bukod sa hindi siya dinesign for dye ink, tataas ang presyo ng printer. Pag nilagyan nila ng mixer, lalo nga't hindi naman kailangan dahil dye ink lang ang original na intended purpose nito. Sir, yun nga. Kasi pang talaga to, sir, pang document talaga yan eh. Yes. Office use. Now that you are using this, there is a better option. Now, we don't want to start selling kasi marami sa inyo, I'm sure narinig nyo na yung All Mix Pro. That's exactly what's the purpose of that. Now, nandun tayo sa pagbabara pa rin. Ang pagmimix ng ink is one of the best practices para makaiwas hindi para ma-zero yung pagbabara. Makaiwas lang ng konti. Ang talagang nangyayari po, bukod sa stagnation, gaya nung nasabi ko, ulitin ko ulit, ay backflow. Ma-atras yung ink. Balik tayo. Head clean, is it good? Pag nag-backflow, syempre, yes, tama. Oo, sir. Kasi yun eh, gagalaw yung ink. Good. Pero is it proper? Parang kulang yun, sir eh. Yes, tama yung term mo, tol. Insufficient. Bakit? Ulitin ko. The Epson printer maintenance interface yung program niya. the program is designed to execute yung head cleaning only to a certain power and duration para sa dye ink na malabnaw. Oo. So, paano humigop Kaya napansin ko rin yan, sir eh. Pag dye ink yung hinihigop niya, konti lang talaga yung galaw niya. Ganito lang siya humigop na, no? Konti lang. Pero kapag dye ink yung hinigop niya, ang bilis nung flow nung ink. Makikita niyan dun sa may mga printer na kinonvert na yung mga converted na CISS, sir. Mga naka-CISS. Di ba nakikita yung ink nun, sir? Ulitin natin, Dan. Tama ka. Tama yung sinasabi ni Dan. Ulitin ko lang, tol. Yung Epson, when you bought it, the interface, yung binibili nyo yung printer, yung software na gamit nito, nakadesign yung power and duration ng head cleaning for dye ink. And ang gaan ng dye ink kasi, sir. Magaan yung dye ink. So, ang gagawin lang niya,
tapos na. Ang layo na ng mararating nun. Oh. Halos wala kang hinigop nun, lalo kung ang viscosity ng ink na gamit mo is more than 20 times than dye ink. Oo, sir. So, ibig sabihin, para maging successful, para mapasahan natin yung proper and consistent, kinakailangan maging proper and sufficient. Dapat Para maging sufficient. sufficient, multiple head clean. Nakakapain, matagal yun, sir eh. May mga magagaling na nakikinig sa atin. Di power flash mo, correct. One time sa day lang yun, sir. Yun lang. Okay? Di ba kayo nagtataka sa mga nakagamit na ng Epson printer, di ba ang lakas ng effect ng power flash? Pero why does Epson only allow you to do it once a day? Biruin nyo, nag-power flash ka ngayon, bukas na ulit yung susunod, hindi mo pwedeng ulitin. Why? Hindi mo magagawa yun, sir. We should think along the lines of a manufacturer tulad ng Epson. Ayaw nilang magamit mo yan other than for another ayaw nilang magamit for another purpose other than yung intended purpose nila. Kasi pwede ka namang mag-power flash supposedly mayat maya eh. Nakita ko nga rin siya rin nung may ginagawa kasi akong parang catalog. Check ko yung mga description ng Epson L805. Nakalagay dun sa nila, sa guarantee nila. Hanggang 3,000 page lang, sir. 3,000 sheets. Yan nga, which brings me to my point, Tol. 3,000 sheets guaranteed. Mali pa nga ako, 5,000 lang yung 5,000 pa nga yung sabi ko sa customer kanina. 3,000 sheets lang siya. Nakita ko dun, guaranteed good print sa dye ink. Let us shock them further. Alam po ba ninyo, ang isang head clean is equivalent to almost 100 sheets? Oo, sir, 100 sheets lang. Oo. Sa counter niya. May print counter kasi siya eh. Ito pa. Mula po nung binili nyo kahit na anong Epson printer, as soon as you bring it out of the factory, nakaprogram na po ang board nito to tell you, the owner, na kapag ka na-reach mo na yung 3,000 sheets, sabihin mo sa boss mo bili na siya ng bago. Kasi mag-end of life na yung printer. Oo, maraming ganun nga, sir. Kaya lang, mautak ang mga Indonesian. May Indo reset. Oh, yeah. So, nare-reset na natin ngayon yung mga printer natin. That is why we reuse and reuse the printers. Ayaw ng Epson yan. Kasi negosyo nila talaga is to sell printers. Tsaka siguro sa pananaw ng Epson, it's the lifespan of the printer that will give you optimum. Yun yung pinakamahabang panahon na kaya kang pagliguran ng printer with its optimum capacity. May style si Ma'am Lorica, Lorica Randy. Ma'am ba to, sir? Sir siguro. Lorica Baliktad lang, sir. One time a day. Change lang ng date sa computer. Pwede rin, sir. Pwede rin. Pwede. Pero sa iba kasi hassle talaga eh. Meron kaming mas madaling way, sir. May mas madali tayo. Sobrang daling way. At kagandahan yung way na ituturo namin, papakita namin sa inyo, kahit kayo nag-umihigop ng buko dyan sa Boracay. Makakaganon ka, naka-shades ka pa, sir, no? Malalim na hugot yan. Ganun. So anyway, pagpatuloy muna natin. May ituturo namin sa inyo. Mamaya pupunta tayo doon. Papatuloy mo po muna natin. Okay, so we're starting to realize and understand how things are. Pagkadating sa printer, naisip na natin, nga pala, no? Talaga palang dinesign yan para matapos ang buhay kagad at bumili ka ng bago. Yun talaga. Well, in fact, kaya pa. Kayang tumagal ng printer. Alam mo ba, may T10 ako. Hanggang ngayon, nagpiprint. Nakita ko na yun, sir. Huh? Oy, T10 po is matibay an Epson yung T10 mo, sir. printer. Oo, T10. Napakatibay ng T10 na yan. Matibay talaga, sir. Oo. Kung meron pang T10 ngayon, yung pa rin ang bibiling ko. Hindi, mabagal ba? Hindi din naman. Parang L120 nga. Mo ko ba tinigin la? Yun. Sa resetter, meron kahit paulit-ulit ng power flashing. Yes, pwede. Tama naman yun yung si Sir Roy. power cleaning yata. Power cleaning. Sa resetter, alam nyo, Power sir. CL yata. Thank you, Sir Roy. Tama po yun. Apparently, sir, hindi kasi lahat ng mga tao is aware pa kung paano yung gumamit. Alam nyo po, kung katulad namin kayo na supplier at nagpapaseminar, may mga tao talaga na, lalo yung mga medyo may edad na tulad ko, na may mas madaling, hindi techie, may mas madaling paraan talaga na gawin yun. Magagawa nila. Tsaka sufficient talaga yung power. Sufficient kontrolado power. mo talaga. Yes, So, segundo lang. Sir, pwede ba i-convert ang turned pigment sa Ecosol gamit na Lex, pwede pa naman po yan. Kailangan po talaga ng malinis na system. Lilinisin po. Dinidrain talaga yan. Tapos, basta good head, sir. Basta good pa yung head, wala namang problema, sir. Nagmula naman sa pigment. Oo. Lalo kung primo yan, walang problema.
Ang Anyway. technician naman, i-check naman ng tech yan, sir. I-evaluate muna ng tech natin. So anyways, nasa na tayo? Nandun pa rin po tayo sa yung Epson, hindi nyo pwedeng i-power flash at pinaliwanag natin ng isang head clean at isang power flash is equivalent to 1,000 sheets. So palapit ka ng palapit dun sa ano mo. Yung iba nagtataka nag-power flash lang ako once a day, every day for 1 week. Reset na naman ako next Saturday. Minsan nga, sir, Ano ba talaga nangyari? kaka-power flash mo eh. Mismo dun sa araw na yun, kailangan mo i-reset ulit eh. Dati Oo kasi nga. nung nagtatrabaho pa ako sa basta ganun, printing, din. La doktora. La doktora pa, no. Nakailang flashing ako doon kasi nagugwit-gwit yung print eh. Nakikilang head clean. Kamayang gabi, reset na naman to. Doon nga ako natuto mag-reset, sir. Yun na nga. Mabalikan natin, tol. Tama ka. So, paulit-ulit ng head clean, di ba? Ulit-ulit. Nakakapagod, sir, din. Nakaka-frustrate talaga. Bakit? Kasi kada head clean mo, ganun lang. Konti Kada lang power talaga. flash mo, ganun lang. Remember, power flashing is good, but still, I guess, still insufficient in a way. Bakit? Alam niyo po, yung printer ninyo, kapag bumalik yung head, ay bumalik yung ink sa tangke, nag-backflow siya because of this, purely because of the weight of the ink. Pag bumaba yun doon, Bumalik sa sa tangke. ganitong kahabaan ng tubo po ninyo, ganyang kahabang tubo, you are trying to undo the void. Aalisin mo yung void na hangin na yon, gamit lang yung Kaunti lang galaw, kaunti sir. lang. Yung power flash, ganun din lang po yun eh. Kaya kung clear nga lang, sir, yung hose eh. Makikita nila talaga eh. Ganun lang pala yung galaw Yun lang nun. pala yung hinigop natin. Kaunting-kaunti lang. Ganun lang kakonti na pinaghatian pa in terms of the UV sa DTF, pinaghatian pa yun ng 6 na cartridge. So that is what? 0.5 milliliter per cartridge. Layo, tagal nun, sir. It's not enough. Hindi po talaga sufficient. Ulitin ko, maintenance should be proper and consistent. Yung proper, kasama sa proper, yung sufficient dapat. Hindi siya proper if it is insufficient. So, ang ginagawa po, ito po ang totoo. Pag dinadala nyo sa technician yung printer, at kung proper practices yung ginagawa, hindi na po kami nagpa-flash ng mano-mano. Hindi na tayo nagpa-flash ng mano-mano. We use yung sure flash natin. Kasi, mahabang paliwanagan pa ulit yun. I'm sure magdi-dinner Ibang na ibang episode po. For different episode. Abakan po nyo yan. lang po kami sa live nito. Oh, Puro technical tayo dito. Mismo. To put it simply, hindi na kami nagpa-flash Wala na yung ng mano-mano kasi ang daming nasisirang head and walang aamin sa inyo. Maniwala kayo. Pag dinala nyo yun sa repair shop, nasira nila dahil nag-flash sila, walang aamin. Madaling sabihin na, sir, pagdating dito, talaga nagsasama-sama na yung kulay. Madali. Kaya totoo, kaya hindi, it's all going to boil down to just buy a new head. Ganun lang yon. Pero alam nyo po ba that the print head, as Epson designed it and intended it, hindi dapat i-flash. Sir, hindi. It should be sucked out. Palabas. Sa ilalim dapat. Okay, so wala lang tayong ditong printed But then, Tsaka sir, mapapansin mo yan din, sir, sa yung kung paano ginawa ni Canon yung mga cartridges nila. 'Di ba? Meron yung tool 'di ba, sir? Oo. Talagang tool niyan, suction talaga. pahigop. Pahigop. Walang Wala pabuga. silang pabuga. Kasi alam nila yung mangyayari eh. Meron namang tool na pabuga. Meron. Bukod sa Sure Flash, merong professional tool, nakikita ko nito sa sa mga large format. So yun ay katulad ng Sure Flash, merong regulated pressure control. Ayun, importante. Kung gano'n ang gagamitin na pabuga sa, dapat merong pressure control yun. Kasi 'di ba nabanggit ko na nga danan. Alam niyo po ba if you apply pressure more than 5 PSI sa print head nozzle sa flashing session ninyo, goodbye. Hindi goodbye bara, goodbye print head po kayo. Bibili na kayo ng bago. Yun ho ang ultimately mangyayari. So anyways, Dati nung nagte-technician ako dyan, sir, ang daming dyan eh. Ang daming printed dati ng ng T13. Doon ako kasi nung start, kasi nag-technician muna ako. Yung T13, dami dyan, sabi ni Miko nun. Pag-practice mo yan, i-flash mo yan. Di-flash ako ng flash ng ganun, sir. Nung pinuyears ako, pag-flash ko, lumabas sa kabilang nozzle. Sabi, uy, ayos na, mix. Ayos na to. Sabi ni Miko, buti marami tayo nito. May pampalit. Noong time na yun kasi talaga, sir, madaming T13. Ngayon kasi, wala na talaga. Wala na. Ang po doon is
Yun nga po, gaya ng sinabi namin, there is no better way of cleaning your printhead other than how it was originally engineered by Epson. Suction. Tsaka sir, Higupin yun mo lang nga, siya. kagaya nung sinabi niyo sir, naalala ko din. Minsan kasi kakapush natin, may filter di ba sir? Na parang pag nagdikit yung dalawang filter na yun sa loob, mahirapan naman mag-suction. Kaya talagang kailangan may equalize siya, sir. Yes. So, may tanong si Naren Canete. Magandang gabi po, Naren. Sir, totoo po ba na para maiwasan ang barado ng printers, dapat mag-print ka ng at least once or twice a week? Kung i-manual nozzle check lang, at least once a week. Goods na po ba yon? Salamat po. Salamat din sa tanong ninyo, sir. Alam nyo, sir, nandito tayo sa point kung saan ipapaliwanag namin sa inyo itong tanong na to. Pero sagutin ko na rin. Sapat na ba na mag-head clean ka or mag-print ka once or twice a week? Hindi po. Hindi. It is good. It is a good practice. Makakatulong sa makakatulong, pero hindi talaga siya yung ultimate answer para matiyak po ninyo na hindi kayo sasakit ang ulo sa inyong DTF printer. Ito, DTF kasi talagang sir ito talaga kailangan talaga. Yes. Talagang ini-insist po namin. We insist on this. Talagang ipinipilit namin na ito talaga ang dahilan kung bakit nagbabara. Yung backflow at saka stagnation. Dalawa lang talaga. Common. Magba-backflow tapos magi-stagnate siya. Maganda po na mag-print kayo once or twice a week, mag-head clean kayo once or twice a week, but then, gaya po ng sinasabi ko, it has to be proper and sufficient, and consistent. Pagka hindi nyo nakuha itong unang criteria, hindi na proper, wala na pong silbi kahit ulit-ulitin yung consistent kayo. Pag mali yung ginagawa ninyo na maintenance, tapos inulit-ulit nyo, wala naman pong effect yan. Mapapagod lang kayo, magagalit lang kayo, mapoprostrate lang kayo. So it has to primarily be, number one, proper. Sa umpisa pa lang, tama na. Sabi nga ng mga Amerikano, do it right the first time, every time. Do it right the first time, every time. Ayan. Yun. So, marami nag-aabang nung semisol natin, sir. Ay, nako. Ayan. Please make a video comparison about the old yes, we will do that. Pepperoni, semisol and the new semisol. So, maganda naman kasi talaga, sir. Maganda talaga feedback sa semisol, sir. Napakaganda kasi daw ng print talaga. Depende sa kung sinong pakikinggan mo. Pero kasi, kung makikita nyo talaga yung pag mga... yung user na yung semisol na-tempo sa user na walang proper printer maintenance habit, o kaya proper maintenance, dapat may dulo, may habit, turn it into a habit. Ang napakaganda po, basta pag natutunan lang natin kung paano gamitin yung mga preventive maintenance, taon po bibilangin ng mga printer natin. Mismo. Ako, sir, yung printer ko nga, makikita mo, sir, Pag nagpunta ka, sir, sa bahay, makita mo yung printer ko, sir, kinakalawang na yung mga bakal. Pero tumatakbo pa. Pero tumatakbo, ang ganda pa nung print, sir. Yun na nga eh. So, anyway, hindi natin pinipintasan yung mga nasisiraan ng printer. What we're saying is, merong customer kailangan A... talaga matutunan. Customer A is using the same printer. Using the same ink. And customer B is using the same printer and the same ink, pero iba yung experience nila. Why? Magkaiba. Why? Tingin ko yung user? Hindi. Yung paggamit, sir. Usage. Yung usage. Huwag natin sisiin yung user. Pero sino ba yung may usage? Yung user din yun eh. So, it all boils down to proper and consistent maintenance. Okay, so that's why we're taking time to explain this kasi alam nyo po, kami rin po, katulad ninyo ay pagod na sa pagbabara. Pagod na kami. Pagod na. Pero, hindi lang sapat na sabihin lang namin yon. So, we offered a solution. Pero bago tayo pumunta sa solution, malapit na tayo doon. Nandun pa rin tayo sa full understanding. Kailangan maunawaan natin ng todo, ng buo. Kaya ngayon, napaliwanag na namin sa inyo, dalawa ang common reasons, stagnation and backflow. At kapag nangyari yun, ultimately, mangyayari, titigas ang ink, bababa ang ink sa tangke at wala kayong mapiprint. Question, is power flashing and head cleaning sufficient and proper? No. No, hindi, sir. It's not enough. Mahina, yun nga, sir, di ba kagaya nga sinasabi natin, sir, yung ink kasi na gamit natin is suspension type. Malapot siya. So, talagang mahihirapan yung nakadesign sa system na head cleaning. Yes. Hindi niya talaga kaya yun. Ulitin ko po ang head clean, ganito lang po. Ganun lang. Hinigupan lang niya ng ganun. Sa maliit na hose pa, sir, no? Ito yung power flash nyo. Ayan. Kaya sa for easy understanding, ganyan lang yung comparison. Etong one purge, diretso tayo. Ito yan. One purge. Ayun,
Ay, naubusan na ako ng hangin. Kulang pa po yun because you can decide how long. It can run for 5 minutes. 10 minutes, 15 minutes. Pero hindi na namin nire-recommend yun. But we will show you later. Tsaka maraming gamit ito, sir. No? Meron akong, meron akong customer dati na, nagtanong sa akin na, meron to, pwede daw ba nilang gamitin to kasi gusto nila magpalit ng ink. Sabi ko, pwede po. Yan yung pinaka-the best na may isip ninyong gawin. Kasi, meron siyang magpapalit siya ng ink, sir. Papalit siya ng brand. Oo. So, sabi niya, paano ba niya lilinisin? So, tinuro ko lang. Ginamit niya to, sir. Natapos niya. Na-drain niya. Na-drain niya ng agad. Hindi na kailangan ng... Saglit lang daw, sir. Mga 3 minutes lang yata eh. Nagsasali na siya ng bagong ink. Salamat po sa bumili ng 1 purge. Anyways, balikan natin para matapos tayo. Sir, nasa pagpapaliwanag na kayo ng proper and consistent. Sabi ninyo, hindi sapat yung cleaning, head clean, tsaka power flush. Anong dapat? Pwede naman po ninyong gawin yung ginagawang mano-mano. Hihigop kayo ng syringe mula sa likod ng printer doon sa inyong waste hose. Waste hose sa likod. Yung exit hose ng ink waste sa likod. Yan. Higupan nyo ng syringe yan. Yan. Yung mga bagong printer po, wala nito. Pero madali lang po ikabit yan. Madali lang lagyan. Madali lang po lagyan yan. Higupin nyo yun. But you have to be very patient. And it has to be done consistently, properly every time. Ano yung proper? If you have collected enough ink, more or less mga 20 to 25 milliliters of ink from the exit hose, palagay ko pwede na. Tsaka sir, disclaimer lang din. Delikado po yan na basa-basa higupin. Yes. Kasi pag hinigop nyo ng biglaan yan, meron po yung may puwersa yan pabalik. Pag nabitawan nila yun, sir, pwedeng sumabog kasi sa loob. Hindi lang yon. Oo. Pwedeng pag sumabog sa loob siya, ang bumalik. Sobrang pressure, sobrang vacuum pala dan. Bubuga uli pa loob, sir. Bukod doon, pwede niyang hilahin yung cupping lips, yung cupping rubber. Delikado rin, sir. Pag hinigop niyan, papasok sa loob yan, pwedeng ikasira, ikapunit ng cupping rubber, yung labi ng cupping station. So, there is enough, sufficient, but not too much pressure or vacuum that you need to apply. Kailangan lang consistent, tuloy-tuloy, pero hindi puwersado. Yung mahaba, talagang nakatamtamang lakas. Tuloy-tuloy. Kung may syringe kayo na ganyang kahaba, maigi. Tuloy-tuloy yun, mahaba. Hindi mo pwedeng, tsaka hindi mo pwedeng pabayaang bumalik yun, sir. Hindi dapat bumalik. Pwede kasing masira yung head nun, sir. Ay, pwede nagdalsak ng, yung power supply mo dun sa loob, at saka yung... Tsaka sa head, sir, pag ang lapit lang nun sa flexor eh. Ang lapit sa flex nun. Pag napasa yung flex nyo, it's going to be a big problem. Sira yung buong printer. Ilan mahigop niyan, sir, sa 10 seconds? Ito po bang 1 purge, sir, Jeremy? Pupunta po tayo dyan sa question nyo na yan in a few minutes. Thank you for the question, sir. So, it has to be proper and consistent. Para maging proper at consistent po yun, it has to be sufficient. Ano yung sufficient? Dapat po, meron kayong certain amount na makukuha at dapat pantay-pantay na po kayong nakakahigop sa lahat ng nozzle ng head ninyo. So, okay, to cut the long story short, number 1 of the common problems ng mga nasa DTF ngayon ay ink flow, problem with backflow, and stagnation. Anong solusyon? The first word na binitiwan natin, ink flow. So, if there's a problem with the ink flow, what you need to do is make the ink flow the ink. Padaluyin mo yung ink. And how do you do that? Easily. Kasi hindi naman po pwedeng every 30 minutes, every 15 seconds, every naghihigop hour, ka sa likod. nangihigop sa likod. Hindi ba't madumi? Hindi ba't nakakapagod? Hindi ba't nakaka-prostrate siya? Ito po, we came up with 1 purge kasi siyempre people who have learned from us or heard from us na, sir, ang ganda ng paliwanag nyo eh. Pero do you offer a machine or a tool that will make this easy for us? Ayun. Ito na po yun. Do you offer a solution? Yes, ito na po yun. That's why we came up with this. But then, you don't have to buy this. Please don't buy this. Don't. Pero don't expect that maintenance will be any easier. Yan, sabi ni Sir Jeremy, yes po, naka-check out ako niyan kahapon. Okay, salamat Sir Jeremy. Sa Shopee, available po yan sa Shopee. Yeah, pwede nyo i-check out sa Pwede sa Shopee. Shopee. Pwede nyo po siyang i-check out sa Shopee. Okay, anyways, again, we're not trying to sell you our product because pwede namang hindi. I'm actually telling you, wag nyo pong bilihin as long as you could guarantee me that naunawaan nyo yung paliwanag namin at gagawin ninyo yung manual flashing or suctioning from the back religiously, properly and consistently in a day, every day.
which is hard. Paano yon? Pagka isang linggo wala kayo. 3 araw wala kang project. Diba? Isang araw nga lang, sir. Wala naman akong kakilala. Kung hindi man, bihirang-bihira yung taong walang magawa. Ay, bilang libangan, makapag-head cleaning nga. Di ba wala namang ganun eh. Sir, tsaka sir, pwede naman sila mag-hire, sir. Mag-hire ng taga-head clean. Para lang ma-achieve yung consistent. Yung consistency. Pero magkano yun, sir? No? Magkano? Mag-hire po kayo ng taga-head clean lang. 5,500. Wala nang cheche boreche. 5,500. If you don't like the concept, it's okay. Pero if you ask me, kung ako tatanungin po ninyo, it's like, pipili ka ba? Kukuha ka ng isang tao magme-maintenance ng printer mo sa halagang 10,000 a month. Ang trabaho lang niya, gising sa umaga, mag-head clean. Head clean sa tanghali, head clean sa gabi. At babayaran mo tapos 10,000 monthly, sir. 10,000 monthly. May SSS pa yun, sir. O PhilHealth Pag-ibig. PhilHealth Pag-ibig. Ito, you could program this using its capability to connect to a smart plug. Pwede mo siyang i-program na mag-head clean using the cellphone app anytime of the day. Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. Kahit nasa ibang bansa Nasa ibang bansa ka. Kahit pa tayong printer. Basta kahit pa tayong power on printer. siya. It will do its job. So there is no reason para aalisan natin ng pagkakataon at karapatan yung ink na magbara. So, remember, if you're not printing, it will backflow. Correct? Mapupuno ng hangin. Hindi na mangyayari yon. Kasi ihigupin na ni OnePurge ang sariwang ink from the tank para ma-replenish niya yung tubes. Marireplenish ang ink supply sa damper, marireplenish ang ink supply sa manifold at sa capping station. And if that happens, yung ink na natulog sa tubo, hindi na magkakaroon ng pagkakataon o panahon to coagulate o manigas at lumapot. Kasi gumagalaw siya eh. Sabi ng OnePurge, mangangapal ka na, halika, lumabas ka na dyan. Higop na. 4 to 5 minutes. Higop siya. Kinabukasan, ganun ulit. Nagkakapal ka na ulit, mainit ang panahon, halika, lumabas ka rito. Ihigupin niya na yan. Ito pa po ang isang magandang effect ng OnePurge. Wet capping. Ayun. Sa mga may large format printer dyan, maybe you could share your thoughts. Maganda po yung wet capping eh. So, yung wet capping is one of the best things that can happen to your print head. May may pros and cons siya, pero mas maganda na yung cons niya. Kesa sa hindi. Yung pros. Ay, mas maganda yung pros niya. Kesa sa hindi. Ano yung cons? Kasi yun eh. Diba, since wet capping yan, sir, minsan naghahalo yung... Yes, nagkakaroon ng naghahalo yung ink, nagba-backflow dun sa loob ng damper. Pero mas okay na yun. So pag print mo kaysa mabarahan kayo. Tama yun. Kaysa masira yung printed nyo. Na-experience po ng mga naka-OnePurge yan at saka naka-One Commander nung araw na kapag print nila, imbis na pula, itim. Nag-uumpisa ng itim, tapos na lumalabas yung pula. That's okay. It's fine. Ang gagawin mo lang naman dun bago ka mag-print, on mo lang yung OnePurge mo para mahigop yung ink na nahalo. Yun lang, tapos na. Yun na, tapos na. Mag-print ka na mag-print. So, alam nyo po, although seemingly it's a very simple device, it's a very straightforward solution sa isang napakasakit sa ulo na problema, which is something that we have neglected for so long a time. Sir Reynold, magandang gabi po. Sir, inaasahan kita dun sa signage making seminar, hindi ka na nakarating. But anyway, meron tayo ulit susunod. Sana makapunta po kayo. Yan. Sir Naren Canete. Sir, isang purge per printer po ba ito? Sir, pwede po. 1:2. Kaya niyong umigop sa 2 printer. Apparently, ang problema lang is, hindi ho kayo pwede. We don't encourage you to mix 2 different inks. Kailangan 2, na lang siguro. To be safe about it, 2 DTF, go ahead. Walang problema. Gagamitan lang ng Y, sir? And, maganda to, syempre, kapag pareho silang nakapark. Kasi kapag yung isa nakapark, yung isa nagpiprint, mag-head clean ka, singaw lang din yun sa kabila. Kailangan pareho silang nakapark. But then it still works for 2. Especially kapag patay yung printer, umalis ka, nagborakay ka. So talagang nakapark yun pareho. So it will work for both. Ayun. Ayan. Thank you, Sir Reynold. Yung mga gustong nga pala dyan, announce lang natin, sir, yung mga gustong mag-signage making dyan, gustong mag-upgrade, gustong matutong gumawa ng signages, indoor and outdoor signages, yung mga 3D acrylic build-up. Yan, meron po kaming gaganapin na seminar. Message lang po kayo sa aming page or sa mga sales namin
para po dun sa schedule. Salamat and congratulations sa mga umattend. Ano? Ay, And ang dalayo ng pinagmulan. Tawid Palawan. talagang salamat po. yung iba nag-hotel pa sir bago pumunta dito. Marami po silang mga techniques and tricks na natutunan. Meron dun, ilang years na sa signage making. Sabi niya, wow. Hindi ko alam to. So, marami kayong po matututunan po dito sa ng mga inyong techniques. pagtitiwala. Huwag na tayong tumagal masyado. Ngayong Sabado lang, iniimbitahan na namin kayo. Kaya may DTF na kayo o wala, nakabili kayo ng printer sa iba o hindi. Gusto nyo mas maunawaan ng DTF printer ninyo at paano nyo mapapalaki pa po yung inyong kinikita sa printing ninyo. Punta po kayo sa aming seminar ngayong Sabado. Iniimbitahan namin kayo sa second floor ng 1188 Mall sa Binondo, Manila. And sabi ni Sir pepperoni, pistachio. Na-curious ako dyan sa One Purge. Will it work with newer printer Buksan na natin nga model? para hindi na tayo magtagal. Epson 7:30 na. 8050 sir. 8050. Ito yung papalit sa L805, yung L8050. Yes, it will work with L8050 because Okay. bakit po? We have checked and I've researched ang pumping mechanism, ang vacuum mechanism Same lang, ng sir. L8050 is also a peristaltic pump. Ayun. So gagana po ang ating One Purge dyan. Kailangan lang magkaroon siya ng waste hose sa likod. Yes. Ayan, One Purge. Ito yung One Purge. Bagong-bago yan sir Oo nga. Bagong-bago ay magpabalat. Ay lumabas sa plastic niya. Yan. Parang sakto to sa printer ko bago. Joke lang. Joke lang. Ito po, sinadya po namin i-design to so that yung profile ay slim. Pero mapupunan ninyo, mas malapad siya kasi mas malaki po yung ating mga mekanismo dun sa loob na nilagay. Oo nga sir. Okay. Bago to sir Mas bago to dun sa unang nailabas Ito na natin. yung latest. Oo. Latest po ito. May latest version na. Latest version, latest model na. Pinasimple, less complicated. Yung One Commander, medyo nahirapan kami magturo kung paano i-program yung timing eh. Ayan po. One Purge 2.0. Ayan bago na siya. Ayan. Sir Reynold, may EVA form po tayo. Sige sir, PM tayo tomorrow. Okay. Nakita ko na yung pagkakaiba niya, sir, no? Oh. Ano pala siya? Nasa harapan na, no, sir? Yes. Oh. Dati kasi nasa likod yung, yung host niya. Ano pala yung audio natin, no? Ngayon ko lang nakita to, eh. Ang ganda nung mic kasi natin, sir. Panalo to mga mic Hindi na na to. pala natin kailangan ng cloud. Oo, sir. Ay, ayos na to setup natin, sir. Minimalist na setup. Mas maganda to. Pwede natin bit-bitin kahit saan to, sir, eh. Anyway, sige po. Ito, sa mga patuloy na nakikinig, nanonood, maraming salamat po. We will now show you the flow rate or the suction rate of our One Purge device. Isasaksak lang natin siya. Yung power supply nito. Nandyan ba, Dan? Binigyan ba Ayun tayo po, ng sir. power supply Yes po, nito? sir. Ito. Ayun, okay. Ito po yung power supply. Kasama siya sa package. At yung smart plug that will work with the device. Ano lang pala siya, 12 volts, 2 amperes. Ay, hindi makita. Ayan. 12 volts, 2 amperes. Napaka-konti lang po ng kukonsumuhin sa kuryente ninyo ito. Oo. Sobrang lang nito sa kuryente. Halos hindi nyo mararamdaman to. Sa kuryente. Alam mo ba, nag-ink charge kami ng printer gamit ang One Purge. Nakikita namin, yung DTF na kinonvert namin, nilagyan namin ng clear hose. Nakikita namin gumagapang lahat ng ink mula sa tangke. Mabilis Ganda. at consistent. So, pakisaksak ito, kaibigan. Ayan, sir. Yan. Ayan. Okay, so, look closely po. I hope Ito, sir, nakikita paano po to, ninyo yung, ano lang siya, drain plug lang siya. Ganyan na lang siya Pagka ngayon. puno na yan, okay, ulitin ko po, this is a device that works in unison, in compatibility with a smart plug. A smart plug that has a cellphone application. Oo. Yung On-off. cellphone app na yon on-off lang siya. Oo, on-off. Tsaka Kaya- timer siya, di ba? Timer, oh. Masaset mo kung kailan siya mag-on, tsaka mag-off. Tsaka kung Specific. ilang beses. Yes, oh. Specific to the calendar and the time. Oo. Bawa gusto mo on July 27 or July 28 mag-head clean siya ng 2 a.m. Pero mo, ganun ka-specific. Subukan mo nga utusan yung operator mo niyan. Head clean Alas ka, na sa gising madaling ka. araw nga, pumunta ka ha. Sa shop. Oh, sa shop, mag-head clean ka. Ha? And by the way, this now also works for all types of inks. Kasi yung One Commander before, hindi siya pwede sa EcoSolvent. Pwede Oo. na po ito sa tarpaulin EcoSolvent. printer ninyo. Kung meron kayong Epson Ayan, Workforce, may mga tarpaulin printer may dyan, pwede tarpaulin na to. printer, pwede na po ninyong gamitin ito kasi
ayun, kung wala kayong print ngayong gabi, gusto nyo, bago pa kayo makarating sa shop, nakapag-priming na siya, nakapaghigop na siya ng ink, eto ang kailangan ninyo. Tsaka sir, talagang, nung nilabas natin yung One Commander, talagang maraming nagtatanong dun sa, kung pwede ba sa EcoSolvent yan. Kasi nga sir, talaga naman yung maintenance kasi ng EcoSolvent, talagang ang laki nung syringe yun sir. Talagang may power talaga yung paghigop nila. No, kaya talagang, yun. May isang doon. May ayon sir alam nyo po ba yung diaphragm pump na ginagamit sa EcoSolvent, kinakailangan mong mabuksan yung valve niya bago ka makapag-head clean. Or kailangan ng power, sir. Kailangan mo ng power or the proper frequency. Yung Kasi, yung diaphragm pump na yan, naturally closed siya. Nakasarado kasi kung talaga hindi, siya. maglilik yun pababa. Maglilik yun pababa. Sir James Quintana, shout out po. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Kung nanonood si Kuya Jeboy din, Kuya Jeboy, long time no see. May tinatanong siya sa akin, may damper na tayo, sir. Ayan, si may Kuya damper Jeboy. na. Hindi ko na napakinggan. Daming printer niya ni Kuya Jeboy, puro L18 yata, no? Walang large format? Wala. Ba't kaya? Walang pambili. Hindi, ang ganda nung mga... Dami pera. Dami pera yan eh. Hindi, maganda bisitahin natin minsan, no? Papayagan niya kayo siya. Ayaw mabigay yung address sa akin. Ayaw masuko. Alam ko na, sir. Bakit? Pagka piniin mo, sir, samahan mo ng isang case ng Red Doors. Kaya Jeboy, hindi na nainom yun. Healthy living na siya. Ay, oo nga pala. Ang kinakain ano na lang. Para siyang caterpillar. Dahon, saging. Yun na lang siya. Oo nga pala. Okay, anyway, sige, pagpatuloy natin. Okay. Programmable, anytime, any day of the week, of the month, kailangan nyo siyang i-program lang and it will do it repeatedly. Ulit-ulitin niya na yun. Yes. Worry-free. Kalimutan nyo na. Once na-set nyo siya, kusa na yan. Kusa na siya. Now, sana visible, kita ba dito sa live natin? Kita naman siguro, no? Ayan, sir. Medyo angat anyway, na lang, sir. Pakikita po namin sa inyo yung power comparison nito dun sa naunang tatay nito na One Commander. Si One Purge, eto na. Wow, inubos ka agad tolo. Nauuhaw, walang tinira. It all happened in less than 30 seconds, siguro. Ganyan yung... Inuubos niya yung isang sting. Isang ganyan yung bote ng power sting. niya. Okay, ito pa. This also already has a reservoir. Meron na siyang lalagyan sa loob ng waste ink mo. Naalala mo dyan, madalas, di ba? Tinatanong yun, sir, no? Yung waste ink tube, tank, nasa likod. Tapos nakalimutan mo, papuno na pala. Malalaman mo na lang kinabukasan, bahang-baha na yung sahig, kulay itim na yung tiles mo, at hindi mo natanggal yung kulay. Pinapinturahan mo ng maganda. Madalas ganun, minsan sa pader Yun lang. Ayun. So, anyway, yun. Meron siyang waste tank na sa Bukod doon. Kapag napuno na yan, Dan, tutunog yan. Ilang ml yan, sir? Ang capacity ng reservoir natin placed between 400 ml to 450 ml. 400. Malaki din, sir. Yun. Malaki din, sir. Matagal yan. Tsaka hindi naman sting ang higupin niya. Ink po. Okay, sa mga nag-aalala, naku, baka maubos yung ink ko dyan. Ito, tama rin. Buti hindi natin nakalimutang ipaliwanag. Alam niyo po, when you are connected to the printer, dito, yan. Kino-connect lang siya ng ganyan. Ganyan lang po kasimple. Siya. Walang komplikado. Walang ibang tools na kailangan. Walang rocket science. Hindi kinakailangan ng mga masters. Isushoot mo lang, i-connect. Mga lodi, yung mga mga idolo ng printing. Hindi natin kailangan yan sila. Ang kailangan lang natin ay tamang pag-unawa at pag-intindi sa kung ano ba nangyayari sa printer, ba't nagkakaganon. Eto, connect it and forget it. Yeah, sige tol. Pakita mo sa kanya. Alan or Kia Motus. Pwede, sir. Semi-sol sabli lang, wala na pong iba. Kasi pag sinama nyo yung mga ibang inks dyan, so higop tayo, no? Ito po, no? Ito po. Lagay nyo po yung paningin nyo rito. Ay, puno na tayo, tol. Ayun, buti rin. Sorry po. Oo. Sa sitwasyon na ito, hindi tayo higop. Naririnig nyo po yung buzzer, ano? Okay, tama din. Magandang pagkakataon din para maipakita natin. Okay. Narinig nyo, tumunog na. Kasi puno na po yung reservoir.
May laman pala to. Ayan. Yan. Ilan bang ml yung Sting? Mga ganun yata ito, no? 350 ml? 350, sir. 350. 350. Oo. So, puno na. Ano gagawin natin? Pag puno na, ganyan. Sinabihan kayo. Tsaka hindi siya humigop, sir. Talaga, Hindi siya humihinto higop na. talaga siya pag puno na eh. So, hindi siya mag-overflow sa loob. Baka naman hindi rin nakapark yung printer natin. Mamaya, check natin. Naka-park siya, sir. Humigop siya pero tumigil siya gawa nung puno, sir. Eto ngayon, eto po ang gagawin natin. I-drain natin to. Kaya lang, puno na, tol. Makailangan, sir. Baka Ito, sir. mag-leak. Dapat po ito, i-drain natin to sa lababo ni. Oo, sir. Sa lababo na sana. Oh. So, Pero i-unplug tatry ba na lang natin, siya. sir? Try natin. Hindi siya pwedeng i-tilt eh. Anyway, sige. Ayun. Buti hindi dumiretso. Ayan po, dyan lang po i-drain. Yan, mauubos Lakas naman pala, po yung no? contents yan. No? Nilakyan namin yung exit tube para Ayun natin mabilis konti. yung drain. Dati kasi naiinip sila, ang liit eh. Oo nga, kaya pala, ayun, no? Ayan. Ayun. Pag napuno, tas wala ka sa bahay, di titigil yung alarm. Yung alarm po nito, sir, meron lang siyang mapapagod din siya. Meron siya. Pwede natin gawin, sir. Yung mga ano nito, yung mga gumagamit po nito, ang ginagawa po nila, naglalagay sila ng nagko-connect na sila diyan, sir, ng hose na doon sa mas malaki. Yes. Sa mas malaking tangke. Ini-extend na nila yung yung capacity. Next na, kumbaga pagkahigop nito, hindi na napupuno dito, dumidiretso na siya doon sa pinaka malaking container niya sa baba, sa lapag. Meron na pong nakaabang na hose na container na diretso sa extension. Ganun po yung ginagawa nila. Pagka Bulacan, nakita ko sa ginawa nila yun. Kasi pagka kunyari kagaya nila may nag-out of the country sila, ganun. Kino-connect po nila dun sa sa host nila. May mga parang 1.5 yata yung nakita ko na yun, sir eh. Yung mga nagla-large format ay highly suggest na ganun din yung gawin, yung mag-extension kayo ng para mas malaki. Mas marami yung volume na ma-handle po ninyo. Lalo pagka medyo alangan kayo na kunyari mga isang buwan kayo, syempre makakailang higop kayo nun. So mas maganda na 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 lang, lagyan nyo ng external. Yan. Ayun. May higop na siya. Hindi nakapark yung printhead kanina. Eto na po, hindi na natin makikita yung Pumanik na po yung ink. Pababain natin. Ayan, bababa ulit yan. Ayan. Ayun, okay. Sana nakikita nila, no? Pababain lang natin yung concentration ng ink. Oo, Sir Jeremy. Kaya, kung alam nyo pong medyo matagal nyong iiwanan yung one purge, we highly suggest na i-connect nyo siya sa mas malaki-laking tangke. Kita na ba? Ayan, sir. Siguro makikita na yan. Okay. Initiate suction. Ayun. I don't know if you saw that clearly, pero instantaneous po yung paghigop. Ray J. Julian. Sir RJ, boss, yung sa akin po, na-pick up ko na kahapon. Yung smart plug po, dapat malapit sa Wi-Fi router. Yun po kasi lumalabas sa cellphone. Yes. Sir RJ, kailangan lang siya malapit upon dun sa process ng pagko-connect. Pagko-connect lang. Pagko-connect lang po. Na kayo, pag naka-connect na siya sa inyong Wi-Fi, pwede nyo na po yun ilayo. Meron naman pong guide, may manual po siya dun sa loob. Na para mas makuha nyo po biglang siya. nagka-echo yung audio. Pakinggan niya natin. Ay, kasi napindot natin yung KTV. Ano bang gusto mong kantahin? Ito. Ayan. Chorus. Teka. Kaya pala. Ayun. Pang KTV pala yun. Pwede pala tayo kumanta dito, sir eh. Kaya lang, di naman tayo kumakanta. Maganda tong maono na to. Tingnan mo. Hello, sound. Kita mo. Kasi na natin. Kala ko kakanta ka, sir eh. Napabang tuloy ako, sir eh. Ayan, okay na po. May reverb ang audio, sir. Sir Lex, yan, salamat po. Anyways, basically, yun lang naman yung simpleng gusto nating ipaliwanag for now. And kami po,
Actually, when we're selling this, we're not doing the customer only the favor. We're doing ourselves a favor kasi naniniwala po kami sa technology ng DTF at walang dahilan para ma-discourage tayo against this. Ang problema lang is not so many people are offering a solution to the problem. Ayun, sir, tama. With great powers comes great responsibility, sabi nga ni Spider-Man, kay Spider-Man. Kung with great profit comes great maintenance. And maintenance should be proper and consistent. Ulitin ko, user A uses the same printer and ink, user B uses the same printer and ink, pero yung experience ni A, shitty. Mahirap, magulo, masalimuot. Pero si Naskipit and all the others is just excellent. So, what's the difference? Same printer, same ink, proper and consistent maintenance. Yun nga. Maganda kasi talaga yung pagdating sa printer, ang ganda kasi talaga ng color rendering ng mga Epson, sir. Walang duda. Photo printer kasi siya eh. Alam niyo po, if ayoko ditong i-discuss. Magkakaiba po talaga sila. Iba-ibang brand, iba-iba talaga sila ng quality ng print, sir. Pero yun talaga, iba talaga si Epson mag-print. Iba ang kulay. Kahit pareho ng ink, sir, no? Sobrang user-friendly siya. Iba yung rendering, iba yung lapat, iba yung buga niya ng ink. Especially working with Acrorip. Pagka nagamay mo si Acrorip, ay my goodness. By the way, ang maximum resolution ng inyong printer, ang L805 at L1800 is 5,760 dpi. It's up for you to find out how much dpi or resolution all the other printers can offer. Ayan. Sir Jeremy, ilang beses po sa isang araw kaya recommended nyo na mag-purge, sir? Ako, sir, nakaugalian ko na siya sa mga gamit naming UV DTF tsaka DTF printers dito sa PopTrade. Every time madaanan ko. Boss ka ng ganyan, eh. Pero to answer the question seriously, sir, once every morning, 5 minutes, 4 minutes. That's it. Yun lang. Now, if you leave it for a day or two, bigyan mo lang siya ng siguro 1-minute session in the morning or 2-minute session in the morning and another 2 minutes in the afternoon or sa gabi. Using the smart plug program and that's it. Yun lang po ang kailangan ninyo. Mas maganda nang maagasan ka ng ink kaysa masiraan po kayo ng printed. Mismo. Oh. And may presyo yung printed, pero ang pinakamahirap kasi sa printed, sir, 'di ba? Wala naman pong brand yun na printed. Pero ulitin ko, Dan, just for the record, contrary sa mga iniisip natin kagad, ang unang-unang pumapasok sa isip natin, sira na yung head eh. Hindi naman eh. Hindi Alam mo, unang dapat chinecheck, kung may kotse kayo, may motor kayo, pagka ba bumagal ang takbo, hirap hirap umarangkada, papalitan mo yung makina mo. Hindi, sir. Checkin mo muna yung oil filter mo, checkin mo muna yung air filter mo, baka hindi na makahigop ng hangin, baka hindi na makalusot ang gasolina. Baka barado na. Ang counterpart ng air filter at fuel filter ninyo sa printer ay yung damper. First, check the damper. Pagka nasira napalitan mo yung damper, ayaw pa rin, anong susunod? Yung sir? Manifold. Yung manifold ng printed. Bago kayo magpalit ng printed, check nyo muna yung manifold ninyo. Nabubuksan po yan sa mga L805, L1800 na paghihiwalay yung printed. So, yung pinakaibabaw niya, yung pinaka-plastic, yun yung manifold. Mismo. Again, siguro sa ibang, sir, pakita natin paano naglilinis ng manifold. Sir? Siguro. Next natin. May mga nagtatanong din kasi nun, sir, hindi ko maipaliwanag kasi. Gagawin natin. Kaya naman gawin dito yan eh. Napakasimple lang naman. Papakita namin sa inyo paano nililinis yung manifold at saka ano yung manifold. Kung ano ba yung pagkakabuo ng printhead. And by the way, masingit ko lang, yung invitation natin sa Saturday, digital printing seminar. Ang digital printing seminar natin, nagbago na yung mukha niya. Hindi na ito yung katulad nung, alam nyo kasi mga ka-printing, sana maraming makapanood nito, no? Nagbago na po ang mukha ng printing business talaga. From before, pag mag-start ka ng printing business, ang una mong bibilin, cutter platter, mag-press, heat press, vinyl. Ngayon po, if you ask us, kung tatanungin nyo kami, talagang ang kailangan lang to start off with the good and sustainable printing business, you only need 2 printers. DTF and most especially UV DTF.
And apparently in the market, the most affordable is yung UV DTF natin na UV Jet Max. So yun po yung... Wala na, pag may UV Jet Max ka na, tsaka Eco DTF ka, sir. Tapos na boxing. Yun Tapos, na yun. 2 printer lang. Kaya mo na i-offer lahat ng pwede. Kasi kahit bote, makakapag-print po kayo. Hindi po disposable ang Epson printers. Hindi disposable. At hindi rin problema ang pagbabara. Kasi worst case scenario, hindi mo naman kailangan itapon yung printer. Why? Ang Epson printers, parang Toyota yan sa kotse. Ang daming interchangeable parts. You could check. Nasira ang head ng LA205 mo. Did you know that the LA205 printed is interchangeable with other printhead models tulad ng R230, T60, T50 at R290? Oo nga, sir. Pwede mo namang i-google eh. Pwede mo namang hanapin sa Shopee, Lazada. Maghanap ka. Pag nag-Shopee Lazada kayo ng printed ng LA205, makikita mo yung mga pare-pareho niyang model. Isa lang po yan eh. Cross-application, cross-unit models. Parang yung Toyota Wigo, yung alternator ng Toyota Wigo, lipat mo sa BIOS, pwede. O kaya, di ba, nahirapan ka maghanap ng Epson L805 na printed, hanap ka ng pang R230. Oh, yun. Lagay mo dyan. Ganun siya kasimple. Raster strip ng T50, T60, pareho sa L805. CR Pare-pareho. motor ng T50, T60, R230, pareho sa L805. Pare-pareho. So, hindi po disposable ang printer. From the perspective of people who understand printers. Hindi siya nakadesign sa isang model lang yung mga parts. Marami siyang kapareho. Yan ang ginagawa ng mga manufacturers para maging sustainable yung usage ng makina. Oh. Kaya hindi po kayo mahirapan talaga maghanap ng parts ng ganito kasi dapat yun pag alam natin na ganun nga siya. Actually yun nga sinasabi na po namin na talagang nagwo-work siya. 'Di ba naka-design naka-post naman sir talaga yung mga model na kapareho niya. So hindi sila mahirapan maghanap ng parts kasi sobrang dami. Kasi ang inaalala mo diyan, especially kapag bibili ka ng machine na mahigit 50 mil, 'di ba? Baka bukas tapo na 'yan. Depende po sa perspective ninyo. Kung alam po ninyo kung ano lang ang dapat palitan, katulad ng sinabi ko, ayaw mag-start ng motor, tapon yung buong motor. Ayaw mag-start ng kotse, tapon mo yung kotse mo. Hindi sir. Hindi. When your car doesn't start kasi wala na, yung air filter, yung fuel filter, baradong-barado na, change the air filter, change the fuel filter, tatakbo pa yan. Tatakbo pa siya. So in the case of the printhead, damper manifold, yun ang unang i-check natin. Worst case scenario, if you need to, hindi naman itatapon yung buong printer, you just need to buy the printed and working as good as the first day na binili mo yan. Kung ayaw mo ng sakit na ulo, may pambili ka naman, bili ka ng printed. Printed na lang. So hindi pa rin nangangahulugan na maglulupasay ka na. Pero dapat pag check na rin, basta i-check niyo na rin pati yung mga damper kasi yung damper isa yan talaga sa talagang regular maintenance yan, pinapalitan talaga every 2-3 months depende sa gamit ninyo. Yan. Salamat sa 42 viewers and maraming salamat po. The best you could do for us and what we would request you to do, please forward nyo to sa bashers. Para mas yung mga kahit natuto, hindi aming natuto. So, yun, para makatulong din sa kanila, maintindihan nila, and hopefully, kahit palihim, ma-practice nila yung ginagawa natin. That is, what helps us to, alam mo yung UV DTF natin sa UV Jet Max natin sa Manila, tol. Ilang buwan na yun dun. Ano lang ang kapartner, katandem niya, ito lang. One person. Makikita niyo po yan dun, ginagamit namin. Tsaka, pag nagsiseminar kami every Saturday. May tanong si Master X Factor. Sorry po, ka-join lang. One purge po ba is pang-alis ng bara? Yes, partly. Pero primarily, this is a preventive tool. Preventive maintenance. Preventive maintenance tool po ito para maiwasan na mawawalan ng pagkakataon yung ink na nag-stagnate na magtigas at bumara. Aalisan natin siya ng karapatang tumigas at magbara. Ayun. Ay, salamat. Alam niyo po, kahit maraming nagagalit sa Pop Trade, may mga nagtitiwala pa rin naman at mas marami pa rin yan. Sabi ni Pepperoni Pistachio, first time viewer ng Pop Trade, thanks to my friend who recommended your page. Sadly, I joined around 40 minutes in. Again, thank you po. Anyway, Pepperoni, maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood. You can review the video. After po ng live. After ng live natin, pwede nyo po siyang balikan. Ang dami-dami namin gustong i-share, pero apparently we have families to go home to. Katulad ninyo, I'm sure magdi-dinner na kayo. We hope to see you again. Kasi we're so passionate to explain this kasi napakaganda po ng DTF technology. Huwag kayong bibitaw, huwag kayong aayaw, huwag kayong magpapadala. If anybody tells you otherwise, huwag na, ang pangit ng DTF, pangit yung technology na yan. What you need to do is
question their motives. Ano ba motibo mo? Bakit ayaw mo akong sumali? Why don't you give me a piece of that pie? Oo. This is the technology that will be in the forefront for the next 8 to 10 years. Hindi to magbabago. Katulad nung kung gaano natin pinagtiyagaan katagal yung DTP at saka yung binil na himay-himay. Ang hirap doon, sir. DTF, alam mo, wala nang... Tsaka sir, alam mo yun, kahit nag-DTP ka, minsan kakabahan ka pa rin eh. Baka after 2 days, tumawag yung customer. Bakit ganito to? Natatanggal. Tsaka kahit anong init, kahit anong press mo talaga. Ngayon, pwede na natin pintasan yung DTP. Kasi may DTF na. May DTF na. May DTF na. So yung DTF is going to stay for a very, very long time. Siya na talaga yung technology, the future. Tsaka batang-bata pa yung DTF sa market. Bata pa in a sense na malayo pa yung tatakbuhin niya. So gano'n ang tingin ko. Pero technically, matagal na tong technology to. Alam mo ba, na may DTP pa lang tayong pinagtsatsagaan around 10 years ago, may DTF na. Ngayon, But this used to be a technology only available doon sa mga malalaking printers, malalaking factories in China. Hindi nila nilalabas, sir. DTF is textile paint, textile ink. Textile ink nga, sir. Google search nyo, textile ink lang po ito. So, they found a way, chemical engineers found a way to make it compatible with the inkjet printers. Sa Epson, sir. Kaya medyo pinalapot nila. Pinalabnaw na. Sa US, sir, ganyan ang gamit nila eh. Epson L1800. Abangan nyo po sa mga susunod na araw pala. Siyempre, ang dami nating binibenta. May Sure Flash, may One Purge, may All Mix. We will again start to explain this to everyone. Hopefully. Yan, sige. Sige, Tol. I-check nyo rin po yung yung ating head wipes. Napaka-importante po niyan. Lalo dun sa mga nagdi-DTF. Napakasimpleng bagay. Pero napakalaking device. tulong. Imagine nyo po, sa 97 pesos, magagawa nyo na yung paglinis sa ilalim ng printhead nang hindi nyo tinatanggal. Kung dadalhin nyo po yan sa technician, 800 po agad yun. Simple. Para mas maunawaan nila, kung walang head wipes, baklas printhead po yan. Babaklasin ng printhead para malinis ang labi ng head. 400, 800 pesos, no? 800 yan. Mabigat Hindi yan. yan minor, Hindi, nagmukha siyang minor maintenance activity na lang dahil sa head wipes. Tsaka sir, kasi kung babaklasin mo yung printhead, marami kasing risk yun. Pag nagkamali ng balik, sira yung head. Nagkamali ng pasok ng flex. Pagka nagkamali yan. So maraming risk. So the best talaga. Kung gusto nyo linisin, merong mga gumagasgas sa printout ninyo, yung parang kinakayod. Kasi normal po yan sa DTF, yung parang kinakayod yung print. O kaya yung may mga buhok-buhok, minsan ganun eh. Ito yun, na. Tama. Yun ang kailangan ninyo. Head wipes. 97 pesos lang po yan. Nasa Shopee. Sa lahat ng nagstay ngayon na 35, 36 viewers, mag-comment lang po kayo ng I love Pop Trade ngayon. Orasan namin, no? Orasan natin. And before we go off the air after 5 minutes, lahat po ng mag-I love Pop Trade ngayon will get a 500 peso discount sa One Purge. Ayun, 500 peso discount. Comment kayo ng ng hashtag I love Pop Trade. Hashtag I love Pop Trade. Ililist down natin yan. Basta yung sa loob ng anong oras na ba siya? Ang oras natin is alas 8 na. Lagot ka na naman sa inyo. Ayun, 8. So alas 8 ng gabi, from here on, 5 minutes from now, lahat na comment ng I love Pop Trade will get a 500 peso discount only until we are live. Tapos, pag nag-purchase kayo, screenshot nyo po yan. Basta nakalagay, makita nyo naman live eh. Huwag nyo i-edit ha. Green and Grind. Makikita namin yan. Roy, Simeon. Pakikita nyo po Andrada, sa mga sales. Pepperoni, Matik na Green po and yan. Grind, Alam na ng Tipu. sales yan. Salamat po ng marami. Ang dami na. Kita mo, mahigit 25,000 na yung nawala sa akin. O 30,000 na. Sus Mario Joseph. O 35,000. Maraming salamat po at least alam namin na let's start this off. Kailangan maunawaan natin ang takbo ng printer at saka ng DTF para mas mahalin natin yung printer natin. Mas maunawaan natin na ang DTF is here to stay. Huwag kayong bibitaw sa DTF, please. Napakaganda po ng DTF. Napakaganda. Napaka-bilis, napaka-profitable. Biro mo, DTP pa lang, 45 pesos na isa. Dito, 15 pesos lang yung blanco. Ayan sir, numahabol si Sir Jeremy. Sayang, nakabili na daw siya kahapon. Sir Jeremy, PM mo kami. PM daw. 500 peso discount sa iba naman na item na lang. Doon na lang natin isalin, Sir Jeremy. Basta, nakanote naman po yan dito, sir. Huwag kayong mag-alala.
Siyempre, unfair naman sa nakabili kahapon. Eh, kaso, alam nyo naman, yun na yung tinatawag na promo kasi. Ayan, Alright. So anyways, pag anong gagawin nila, sir? Pag nabili nila, kailangan i-screenshot nila. yes, mag-screenshot nyo lang po yung yung I Love Pop Trade na comment ninyo. Makikita naman din yung date, sir, eh. Ay, yung Yes, oras. Oras, tsaka yung date. Lalabas naman siya dyan. You just present po yung inyong screenshot na nag-I Love Pop, hashtag I Love Pop Trade po kayo. Habang naka-live. Habang naka-live tayo. And you will be given a 500 peso discount. Parang yan na yung pinaka-voucher ninyo. Voucher nyo na po yan. DTF Inc. yan. Sir. Katumbas niyan. Pwedeng ganun. Ilan din yun? 2 DTF Inc. Sir. 2 DTF Inc. Batas yan. Anyways, maraming salamat po sa inyong panonood and we hope you share this video para mas maunawaan po ng mga kaibigan, kakilala, kalaban ninyo sa negosyo para pare-pareho po tayo na maunawaan natin ano ba nagiging problema. And marami kaming ibang mga produkto pa po na some people may question, ba't kailangan pa ba ng Shake Pro? Pwede namang manu-manuhin. We will try to go live. We will definitely go live and explain this to you. Ano ba ang advantage ng Shake Pro? Shake Pro. Again, don't buy it if you don't like it, if you don't want it. But if your logical sense is knocking inside of your head na sinasabing, yes, tama to, tama yung pagkakapaliwanag, kailangan ko to, there is no reason for you not to listen and purchase that device. But then again, we are offering options. Walang pilitan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood at pagtitiwala sa Pop Trade. Ayan. Okay. Maraming salamat po. Anyways, have a good dinner mga kaibigan, mga kaprinting. Magkikita pa po ulit tayo. Hopefully kung kailan available tong partner ko. Baka minsan mag-live kami sa bahay niya. Oo, susubukan namin yun. Na-miss namin to eh. Na-miss na tong live na to. And, kaya nga sir eh. Maraming umaasa rito, especially yung mga baguhan. Kasi hindi naman natin maabot lahat ng mga malalaman. May mga nag-aanap din kasi talaga sir. Sa seminar natin. Sir, hindi na kayo nagla-live. Hindi ko na tuloy nakikita kung gaano kayo agwapo eh. Nawala yung mic mo. Teka. Nawala na tayo. Ayan. Wala na tayong load. Anyway, maraming salamat, tol. Thank you. Yan, thank you din po, sir. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Babalik po ulit kami sa mga susunod na araw. No? God bless your businesses and happy printing! Happy printing! Bye-bye! Sa panahon ngayon